Magandang hapon po sa ating lahat at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na fellowship natin, lalo na ngayon na after or during lunch and after lunch. Maraming salamat dahil sa masarap na pagkain. Salamat din sa pag-iimbita ng ating kapatid na dito na rin kayo tanghalian lahat every Sunday. Sagot yata ni sino ba yung sagot. Sagot yata niya. Anyway, so tayo po muna ay manalangin bilang prayer ng illumination para sa mula sa Panginoon. O dakilang Diyos, amin pong kinikilala na ang inyong salita ay makapangyarihan buhay. Ngunit alam namin na kami ay mahina, kami ay may mga kasalanan, mga pagkukulang. Kaya hinihiling namin na bigyan nyo kami ng ang added na biyaya mula sa inyo upang sa ganon marinig namin ng malinaw at maunawaan ang inyong salita at maging makapangyarihan talaga ito sa aming mga puso. Hindi ito, hindi namin iniisip na hindi makapangyarihan ang inyong salita kung kami ay kung ang iyong salita ay lalagpas lamang sa amin. Kami ang may kasalanan kung ganon. Pero nais lang namin na hindi masayang ang pagkakataong ito. At kung ang inyo pong kalooban ay mapagpala ang inyong mga anak sa lugar na ito, ang hiling namin, gamitin niyo po ang inyong salita ngayong hapon na ito. Maraming salamat po para sa inyong kalulatian. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko po muli na basahin ang ating text sa 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up in the third heaven, whether in the body or out of the body I do not know. God knows. And I know that this man was caught up into paradise, whether in the body or out of the body I do not know. God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man I will boast, but on my own behalf I will not boast, except of my weaknesses. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore I will boast all the more gladly on my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Walang ating mensahe sa hapon na ito ay pinamagatan ko po na the paradox of God's dealing. Kasi makita natin dito yung mga maraming kabalintunaan. It seems na parang tutunggali at pagkokontrahan na 'di ba yung sinasabi niya dito, when I am weak, then I am strong. So may parang it seems na parang magkakontra yung mga sinasabi ni Pablo, pero sa lente ng salita ng Diyos at sa wisdom na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, we may infer or we can discover that those seeming paradoxes are complementary at sila ay nag-a-agree at nagtutulungan sa isa't isa. Well, ang 2 Corinthians, bigyan ko lang kayo ng background. Ito ay isa sa mga pinaka-personal na letters na sinulat ni Pablo. This is a voice of a wounded pastor, a shepherd na dinedepensahan ang kanyang
ministry at yung gospel mismo. Ang totoo, yung pang-apat ng sulat ni Pablo ito. Naniniwala ba kayo? Maybe, alam niyo na ito. Yung 2 Corinthians is not the second letter of Paul to the Corinthians in actuality. Actually, pang-apat na ito kasi there were 4 letters given to the Corinthians. At ang nag-survive lamang ay 2, the second and the fourth. Yung first letter kasi, it has been lost and it was mentioned in our 1 Corinthians. So, na-mention sa 2 Corinthians. Doon sa 1 Corinthians 5:9, sinabi niya doon, I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. So, doon pa lang sa 2 Corinthians natin, meron na siyang nauna pa palang letter sa kanila. Those are letters na una pang binigay ni Pablo sa kanila. And then yung sa second letter, which is our 1 Corinthians, it is written to address yung divisions, immorality, and doctrinal confusion. Kasi magulo ang church ng Corinth. We know na nadala ng mga Corinthian believers yung kanilang outside culture na nandoon nung mga panahon nila. We know how idolatrous these people are, how sexual immoral those people before, because they have this temple of Epaphroditus wherein ang daming mga temple prostitutes doon, and then men are doing something with those prostitutes as they worship, as they a form of worship to their god Epaphroditus. Well, ganun ka-immoral. That's why, dahil nga nadala ng mga Corinthian believers yung pagiging Corinthianized nila or Corinthian citizen nila doon sa iglesia, ina-address ngayon ni Pablo ito dito sa ating doon sa ating 1 Corinthians na letter na nag-survive ngayon. Kaya nga makita natin doon, inuulit-ulit niya yung nai-address yung mga bagay na yun sa 1 Corinthians. And then, meron din silang natanggap na letter na pangatlong letter, which is tinawag itong severe letter, na wala na rin sa providence ng Panginoon ay wala na, at purihin ng Panginoon, di na natin nabasa kasi pwede nating mabasa doon how fierce itong si Pablo, na it is full of sorrow and affliction, anguish of heart yung mga nandoon. Makita natin na binanggit yan doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4. Kasi he is confronting yung rebellion at yung calling for repentance. Kasi yung sulat niya sa 1 Corinthians, hindi lahat nagrepent. Marami sa kanila ang kumalaban sa kanya. And then sa 4 Corinthians, which is our 2 Corinthians, itong book na pinag-aaralan natin ngayon, it is written after Titus brought news na ang news ni Titus positive. Ang daming nagrepent. After nung severe letter na yon, sinabi ni Titus, ang daming nagrepent. Halos kalahati ng iglesia nagrepent. Kaya nga, makita natin, kung babasahin mo yung 2 Corinthians from chapter 1 to 9, very heartwarming, positive. Paul is expressing comfort, joy, and reconciliation. He is thanking God for the Corinthians' repentance at ina-affirm ni Pablo ngayon yung kanyang love for them. This section is pastoral, tender, and filled with encouragement. And then, biglang may shift ng tone. Nakakapagtaka. Chapter 9 lang, ang sweet-sweet ni Pablo. Pero dating sa chapters 10 to 13, yung later part, very sharp na naman si Pablo. Nando na naman, may kinakalaban na naman siya. It is because in this chapter, he is now addressing yung mga nananatiling matigas pa rin ang puso, na hindi nagrepent. And very sharp siya dito. And here, Paul is defending his apostolic authority against those so-called super apostles because they are calling themselves apostles. Kaya tinawag siya nila ni Pablo na super apostles, parang panunuya or
niname tag na sila na ganon kasi they are calling themselves apostles compared to him. He's not worthy to be called an apostle. Sabi nila, hindi daw karapat dapat maging apostle si Pablo. So these were false teachers who boasted in eloquence, credentials, at yung outward na power, undermining yung ministry ni Pablo. At kumpara sa kanila, it seems na mukha talagang weak si Pablo. Kasi yung speech niya, sinabi niya dito mismo, it is not with impressive words. Yung speech niya, hindi siya ganun ka-oratorical. Compared to them, mga mga philosophers ang marami sa kanila. Ang uso sa panahon na yan, mga philosophers, mga magaling, mga orators sila, magagaling silang magsalita. Compared to them, si Pablo, straightforward, very systematic lang talaga yung kanyang pananalita, pero hindi siya ganun ka mabulaklak yung kanyang pananalita. Walang pambubola, walang mga ganung mga bagay. So compared to them, mukha talagang weak si Pablo. At yung katawan niya, mahina, at yung buhay niya ay puno ng suffering, di ba? 40 times, except 1 or -1, ganun yung mga natanggap niyang latay. At marami pang mga mga infirmities sa kanyang katawan. Sinulat nga niya yung Galatians, di ba? Na sabi niya, I'm writing to you in bold letters. It seems na parang ang labo na ng mata ni Pablo, luwa ang mata dahil sa mga natanggap niyang mga kahirapan. Ganon yung itsura ni Pablo. Kaya compared to these super apostles, mukha talagang weak si Pablo. At ginagamit nila ang mga ito para sabihin na hindi totoong apostol si Pablo. Kung tayo siguro si Pablo, yung instinct natin ay lumaban, okay, labanan yung super apostles na ito sa pagyayabang. Kumbaga, kung tayo yon, siguradong papatahimikin na natin sila sa pamamagitan ng pagmamalaki sa ating mga experiences. Marahil itatago natin yung mga nakakahiyang mga testimonies natin, mga patotoo. Ang ilalagay lang natin yung mga nagawa natin. Ganito ako. Diba? Kung tayo si Pablo, baka ganun na ang ginawa ni Pablo. Pwedeng gawin niya ni Pablo. Sa katunayan, sa ating binasa, kinukwento niya, di ba? May nabasa tayo doon. Meron daw isang lalaki hindi niya alam kung whether sa katawan ba or sa katawan. Ang ibig niya nang sabihin nun, yun ba yun ba tao na yun nakarating ng langit kasama yung kanyang physical na katawan? Hindi niya sigurado. Kinukwento niya na may isang lalaki siyang nakilala na dinala sa third heaven. And then, mismo sa paraiso, sa lugar kung saan nandun ang Diyos. At narinig niya daw ang mga bagay na hindi pwedeng sabihin ng sino man. Anong ibig sabihin nun? Yung mga high revelations na hindi akmang marinig ng mga tao. Pinakita doon sa kinukwento ni Pablo na yon. Alam niyo, ang totoo, Paul is speaking about himself. Siya yung sinasabi niya na yun na nakarating sa langit, naka-receive ng mga ganong mataas na revelations. Ayaw niya lang, baga parang this is a way ng ng pagkukwento nung panahon nila na yon. Pero Paul is speaking to himself. So kung may rason para magmalaki at sabihin na ako yung dapat talaga na magturo sa mga tao kasi because of the revelations that I have. Pero sinasabi niya, siya yung dapat magmalaki but here is where the gospel turns human logic upside down. Instead of boasting, Paul humbles himself. And instead of silencing yung kanyang opponents with visions, sinamahan siya ng Panginoon dun sa, kumbaga yung kanyang disposition not to brag, not to be proud. Sinamahan siya ng Panginoon kasi instead of silencing his opponents with vision, God allows a thorn in the flesh to pierce him. And then Satan meant it for torment, but God meant it for good. The very thing that seemed to weaken Paul became the very thing that revealed
God's power in him. Hindi malinaw kung ano yung thorn in the flesh na yon, pero mukhang sinadya ni Pablo na maging vague yung, hindi niya na in-explain ano yung mismong thorn in the flesh na yon. Yun ba yung dahil nakatanggap siya ng mga latay, mahinang-mahina siya, o kaya sugatan ba siya nung panahon na ito, o may sakit ba siya dito? Hindi sinabi. Sinadya niya siguro na maging malabo yun kasi hindi yun ang importante. Ang mas importante ay ang purpose ng problema na yon. And what is that? To humble Paul and to display God's grace in weaknesses. And that is the paradox we will explore today. That in God's dealing with His people, hardships benefits us. Grace does not always end our pains, but it sustains us through it. Diba? Nakakaramdam ka ng pain, pero ang nangyayari is, mas lumalago pa yung mananampalataya. Mas nagsusustain, mas nagpapatuloy pa rin. That's the paradox ng dealing ng Panginoon. And our weakness becomes the very stage where Christ's power is displayed. Kaya nga, and here, makukuha natin yung mensahe ng ating pangangaral ngayon. And what is that? Hardship is not the absence of God's favor, but the evidence of His persevering grace. Para sa mananampalataya, yung hardship ng buhay, hindi siya patunay na wala ang Diyos at wala ang pabor ng Diyos. Patunay ito, ebidensya ito ng pag-preserve ng biyaya ng Diyos sa iyo. Kasi kailangan mo yon. If wala nang mga persecutions na darating sa buhay mo, you would like, magiging dahil sa inclination natin to brag, like yung iniiwasan ni Pablo dito na magmayabang, baka madisiplin lang tayo. Baka mawala tayo sa iglesia. O kaya baka masira ang testimony natin. Hindi na tayo makapag-ministry kasi yayabang na tayo. You see, we need those, yung mga pagkanti ng Diyos. Mga pagpapalo ng Diyos bilang pag-level natin, pang-pa-level sa atin kung tayo ay nasa pagmamayabang na. So, ang mga paghihirap ay hindi ebidensya na wala ang Diyos. Sa halip, ito ay patunay ng kanyang biyaya ng pagpapanatili. So, sa human estimation, alam niyo, yung hardship, ang inaakala nating pipigil sa ating mga magiging, pipigil sa atin para maging ineffective tayo sa gawain ng Panginoon, di ba? Ang iniisip natin siguro, pag meron akong sakit, hindi na ako magiging effective. Hindi na ako makakapagtrabaho, hindi na ako makakapaglingkod, hindi na ako makakapunta sa iglesia. Kasi iniisip natin na mas malaya tayong makakilos para sa Panginoon pag wala tayong mga pagsubok sa buhay. Akala natin, mas magiging malaya tayong maglingkod pagka happy-happy o kaya everything na kailangan natin, nandyan na sa harapan natin. Tapos iniisip natin, pag mga marami akong pagsubok, hindi ko kayang maglingkod sa Diyos. Kaya naman agad nating iniisip na wala ang pabor ng Diyos sa atin kasi hinahayaan niyang magka-problema tayo sa halip na tanggalin ito. Ang nagiging, natin, pag nagkakaroon tayo ng problema, iniisip natin, ay, wala siguro ang pabor ng Diyos sa akin. Kasi pag nagpe-pray ako, hindi naman tinatanggal ng Diyos. Pero ang totoo, ayun palang inaakala nating hindrance natin ay siya mismong paraan ng Diyos para manatili tayong effective. Kasi tulad ni Pablo, tulad nating lahat, kung wala yung thorn in the flesh, ay makikipagsagutan na rin din si Pablo na dun sa mga bumabati ko sa kanya at ipagtatanggol niya ang kanyang sarili, and he would play their game. Kumbaga makikipagtaasan na siya ng ihig sa salitang Tagalog. Payabangan na lang. At dahil doon ay masisira yung kanyang ministry dahil sa pride, anger at self-promotion. At worst, masishift ang focus ng kanyang mga yung mga miyembro ng kanyang iglesia na pinagpapastoran.
Imbes na ma-focus kay Kristo, masiship sa kanyang sarili kasi nagmamayabang na siya. Pinapakita niya na yung sarili niya. Pero salamat na lamang at hinayaan ng Diyos yung thorn in the flesh para maging bakod sa puso ni Pablo para hindi siya mahulog sa kasalanan. Yung palang mga sakit, yung mga palang problema ng buhay, guardrails pala yan ng ating puso. Kasi ano yan malikot yung puso natin mandaraya, tapos napapahapay kung saan-saan. Pero ang Diyos pala, blessing pala yon sa puso natin. Kapag tayo ay nagkakaroon ng hardship, na maintain yung ating puso dun sa dapat niyang kalagyan, hindi siya nagmamalaki. So yung hardship ay sa buhay ay hindi nangangahulugan ng pag-iwan ng Diyos sa mananampalataya, kundi ito mismo ang patunay ng presensya ng Diyos na pine-preserve yung ating integrity at ganun din para yung ating ministry ay maging Christ-centered. So sa logic pala ng Diyos, what looks like a setback is actually His strategy of preservation. Yung akala natin ay hindrance, pagpipigil, yung pala strategy ng Diyos para mas lalo tayong ma-preserve at magpatuloy sa pananampalataya. Kaya minsan yung problemang ipinapanalangin natin, natanggalin ng Diyos, siya mismong nagkikip sa atin mula sa pagkahulog sa kasalanan. Kaya may mga pagkakataon, nagpe-pray tayo, tanggalin ng Diyos yung problemang ito. Sakit maybe, o kaya yung ating mga challenges sa buhay, pero hindi niya tinatanggal. It doesn't mean na iniiwan na tayo ng Diyos kung tunay tayong mananampalataya. On that moment, kailangan mo yan. And God knows better. At kung wala ang mga pagsubok na ito, maaaring magmayabang tayo at umasa na lamang tayo sa mga sarili natin. Pero dahil sa hardship ng buhay, we are driven to Christ. Kaya nga 'di ba, we read sa prayer ni Agur doon sa Psalms, Lord, wag mo kong paghihirapin ng todo-todo, baka isumpa kita. Wag mo rin sana akong payamanin ng sobra-sobra, baka kalimutan kita. You see, tama-tama lang. And God sometimes uses those sufferings para manatili tayong nasa Diyos. So, kung wala mga pagsubok na ito, maaaring magmayabang tayo. Yes, ang problema natin ay tila tanikala na gumagapos sa atin. We deem it that way. Para siyang tanikala. Pero, ang totoo pala, ito ay guardrails na pumipigil sa atin na bumulusok sa kasalanan at self-preservation. Akala natin tanikala yung mga problema. Hindi pala. Ano pala siya? Parang harness. Hindi pala sa kamay natin nakatali, sa bewang pala. Na para hindi tayo magbulusok sa baba, pag mahulog man tayo, meron tayong harness. Ganon pala yung ating mga pagsubok. Hindi siya paggapos, kundi siya ay preserving agent ng Panginoon. So, ang tanungin natin yung ating text. What are the two paradoxes that we can see in Paul's experience of affliction? Dalawang bagay. Una, grace in the midst of trial, not as an escape from it. So, ibig sabihin, dapat, di ba, parang mas graceful ang Diyos pag tinatanggal niya yung mga problema natin, mga trials natin. Pero yung grace mismo binibigay ng Diyos during trials, hindi para paalisin yung trial. And then yung pangalawa, strength displayed in weakness, not apart from it. Tingnan natin yung una, grace in the midst of trial, not as an escape from it. Sa verses 9 or 8 to 9, ang sabi ng ating text sa nawala. 2 Corinthians 8 to 9. Ang sabi po dito, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, Paul prayed 3 times
for the thorn to be taken away, but God's answer was not escape. Ang answer ng Diyos is endurance. Hindi niya tinanggal. Endurance ang answer ng Panginoon sa kanya. Yung pagpipray ni Pablo na 3 beses na matanggal yung kanyang thorn in the flesh, nagpapakita ito ng maraming mga bagay sa atin. It is very insightful para sa atin. Alam niyo, pagpapakita ito ng humanity ni Paul, na siya ay tao rin katulad natin, ayaw masaktan, nahihirapan talaga sa mga problema. Katulad din natin. He's just like us. Even he, the great apostle, longed for relief. And this is natural and not sinful to desire relief. Sabi nga ni John Calvin, wala daw masama at hindi daw improper to pray for deliverance from evils, provided we submit to God's will. Okay, walang masama na mag-pray ka, mawala yung problema mo, basta ikaw ay sumasandal dun sa kalooban ng Diyos. Kung tanggalin man niya yun o hindi, okay lang. Basta yun ang kalooban ng Diyos, tatanggapin natin. So, and then pansinin natin, tinawag ni Pablo yung thorn in the flesh niya na yun na messenger of Satan. So, ibig sabihin, it means it is an evil affliction sent by Satan. Evil naman talaga ang mga affliction, di ba? Bunga yan ng kasalanan. Kaya nga we call them evil. Yung sakit, yung kahirapan, ito ay mga resulta pa rin ng kasalanan. That's why those are evil. Hindi panatag ang buhay ng Kristiyano kung may mga ganon. At bilang mga anak ng Diyos, ay hindi natin itinuturing na mabuti yung evil. We're not calling those things na mabuti. At hindi rin tama na possibly na i-embrace natin ito. Kumbaga, maging masochist na tayo. Lord, give me all the evils in the world. Give me all the problems. Okay lang yan. Hindi tayo ganon. Kaya naman makikita natin dito yung Christian prudence pagdating sa afflictions. Ano yung Christian prudence? Ano yung magandang dapat nating kaisipan? When affliction comes, we pray for deliverance like what Paul did. Diba? 3 beses siyang nag-pray, Lord, tanggalin mo naman ito sa akin. Then we act wisely para alisin yung mga avoidable evils. Kung kaya naman nating tanggalin, iwasan natin yung mga evils na yon. We would like to take medicine kasi we would like to seek healing. Hindi naman tayo na parang, Lord, galing sa iyo galing sa iyo itong sakit na to. Hindi na ako iinom ng gamot. Hindi yun Christian prudence. Sige Lord, pahabain mo pa po itong cancer na ito. Okay lang yan. Hindi ganon. We take chemotherapy, we take advanced technology para mawala yon. If it is in the power of our pocket and our hands, we do that. Kasi those are evil. Katulad ni Pablo, he is seeking for relief. And then, we pursue justice. Pagka yung kahirapan mo, it is because of the injustices na nararanasan mo. We can file a case sa mga pwede nating puntahan. Pwede tayong pumunta sa barangay. Huwag naman tayong laging laman ng barangay. Pero pwede tayong mag-seek ng mga justice na mga ganon. And then we prevent harm. Kasi hindi masama na mag-prevent ng harm. So those are Christian prudence. But when God chooses not to remove the trial, the wisest thing to do is to submit humbly. After you pray 3 times, 4 times, maybe many times, pero hindi pa rin tinatanggal ng Diyos, we submit humbly sa Diyos. Trusting His grace to sustain us. Oh Lord, parang you're giving this to me. At maybe may gusto kang alala sa akin, may gusto kang ituro sa akin. Help us, Lord, to realize that. But on going through this, please give me your grace. Bigyan mo ako ng sustaining grace. At yan ang makikita natin dito. Imbes na sagutin ng Diyos yung prayer ni Pablo, hindi ito tinanggal. Kasi kailangan ito ni Pablo at this moment. Kasi ito yung time na may kalaban siya. Ito yung time na pwede talaga siyang magmayabang kasi
mas mauungusan niya talaga itong mga super apostles na to. Sino bang nakarating sa langit? Di naman sila eh. Si Pablo yon. Pero kaya nga at this time, he needed to be humble, and God is giving this means of grace na ito para siya ay keep humbly at makapanatiling naglilingkod sa Diyos. At sa ganitong pagkakataon, hindi natin tinatanggap yung trials bilang mabuti. Sa halip, ang niyayakap natin ay yung good purposes ng Diyos in allowing it. We're not embracing yung sakit, yung mga trials na yan. What we are embracing is the good purposes ng Diyos behind it. Yes, may good purpose ang Diyos in allowing hardships in our lives. Ang ganda ng pinapakita nito sa atin. When God allows hardships in our lives, it is never for our harm, but for our good. And for us to receive the good results of these unavoidable circumstances, afflictions, He gives us grace to sustain along this affliction. Kumbaga, meron siyang plano sa iyong mabuti. At kaparaanan niya, para matanggap mo yung mabuti na yon, ang kaparaanan niya is yung affliction. Pero para manatili tayong nakayakap sa Diyos sa pananampalataya, He is giving us these afflictions ng buhay para hindi tayo kumawala, para manatili tayo sa Kanya. Dahil sa sustaining grace ng Diyos, yung affliction ay nagiging tool for preservation, not destruction. And that is the paradox that we are dealing here. Kaya nga ang pinupunto natin dito, because God's grace sustains us, affliction becomes a tool of preservation, not destruction. Dahil daw sa biyaya ng Diyos, ang siyang sumusuporta sa atin, ang kapigatian ay nagiging kasangkapan ng pagpapanatili, hindi ng pagwasak. Hindi tayo winawasak ng ating affliction. Pinapanatili tayo nito. Dito natin ma-appreciate ang biyaya ng Diyos. Alam niyo kung wala ito, yung mga afflictions ay maaaring dumurog sa atin. Paano? Masisira yung testimony, mauulog tayo sa tukso, at mawawala na tayo sa ministry. Kung wala yung mga afflictions na to. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, affliction humbles us and it preserves our faith. So, kailangan pala natin yung sustaining grace ng Diyos para mangyari yung sinasabi sa Romans 8:28, di ba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Those things, whether good or bad, are working together for our good. At kailangan natin yung sustaining grace ng Diyos para matanggap yung mga good na yon. At sa good providence ng Diyos, lahat ng bagay, good or bad, ay sama-samang gumagawa para sa kabutihan ng mga anak ng Diyos. At mahalaga yung grace ng Diyos para matanggap natin yung good stuff, all those good stuffs that God wants us to receive. Mahalaga din yung sustaining grace ng Diyos sa doctrine ng perseverance of the saints. Yung pagpapanatili, papupursige ng mga mananampalataya. Kasi this doctrine says that it is God who preserves His children in faith. At madalas ay ginagamit niyang kasangkapan ay mga trials na nagtatanggal ng ating self-reliance at nagtutulak sa atin to flee to God. Not flee from God, but to flee to God. Diba? 1 Peter 1:6-7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes through it, is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Wow, sila pala ngayon at those moment na si Nero ang namamayagpag na tumutugi sa kanila. Pinapahirapan sila. Those momentary afflictions of their faith are for the praise and honor and glory of God.
Yes, masakit yung mga afflictions. Mahirap ma-hospital. Nakakakaba yung mga emergency situations. Nakakapag-alala para sa magulang pag may sakit yung mga anak na bata. Lalo na pagka yung di niya naiintindihan yung anak ko kasi ganun eh. Di niya pa alam yung medicine, mapait yan, although merong flavor yan, pero dahil medicine pa rin yan, ayaw niya. Ang hirap pa inumin. Nasubukan na yung ano bang tawag doon? Beaker ba yun? Yung ano? Nasubukan na rin yung syringe. Ayaw pa rin. Niluluwa talaga. Ang hirap. Struggle talaga. Parang bilang tatay, parang wag ko na kayang tanggalin yung karayom nung ano, at yun na lang intravenous na lang gawin ko. Pero, you see, ang hirap pag ganun, struggle talaga, may paghihirap sa isang tatay kapag ang may anak, ang anak ang may sakit. Mas maganda pa nga, minsan naisip ko na lang, Lord, ako na lang, kunin ko na lang yung sakit ng anak ko, wag na lang siya, kasi mas maintindihan ko pa yung pag-inom ng gamot. Kaya napakahirap. Pero dahil sufficient ang biyaya ng Diyos, nagagawa nating manatili sa pananampalataya at pagkatapos ng affliction, napapatunayan natin na hindi ito random cruelty. Yung mga affliction na yon, hindi siya random cruelty, sa halip ay isang purposeful preservation. Alam niyo, isang puno ng ubas, pag hinayaan lang yan sa wild, hindi magiging masarap ang bunga nito. Matabang. Bakit? Kasi sobrang dami ng dahon, tapos ang daming nagkumukuha ng maliliit ang bunga kasi lahat ng branches may bunga. Maliliit, bansot yung mga nagiging bunga nito. Hindi masarap. Pero pag ang ubas, puno ng ubas, may vine dresser. Ang gagawin ng vine dresser, babawasan yung mga kahit magandang kahit magandang branch yan, pero kung unnecessary na branch na siya, puputulin yan. Para yung nananatiling mga branches, yun lang ang magbubunga. At yung mga bunga na yon magiging malalaki, mas masasarap kasi concentrated doon lahat ng kumbaga yung nutrients, na mga minerals nandun na sa ubas na yon. You see, itong mga ganitong yung pruning na yon, yung ay hindi para sirain ito. Ito ay preservation para masiguradong mabunga ang mga ubas na ito. And the process will be painful. Ikaw man naman yung putulan. It is painful. Pero ito yung mga para pala gumanda't lumago tayo. You see, lahat tayo ay dadaan sa painful pruning na ito. Pero wag tayong mag-alala. Sapat ang biyaya ng Diyos para panatilihin tayo. You see, di ba, John 15, sinabi niya, I am the vine, you are the branches. And my Father is what? My Father is the vine dresser. It is God who cultivates the soil around us. It is also God who takes away yung mga bad habits natin. Siya yung naghahasa ng mga rough edges natin to smoothen us, para sa ganun lalabas tayong effective sa ministry, sa buhay natin, mas nabibless ang mga tao sa atin. You see, sapat ang biyaya ng Diyos para panatilihin tayo, and He uses those painful na mga gawain na yon ng Diyos para mangyari yung good stuff para sa atin. So, as a challenge, show your confidence in God's goodness during affliction. Paano? Paano mo papakita yung confidence mo doon sa goodness ng Diyos during affliction? Paano? By praying that His grace would sustain you through it. Hindi laging ang prayer natin, Lord, tanggalin mo nga naman po ito, please. Kumbaga, ang nagiging prayer mo ngayon, Lord, kung hindi mo kalooban tanggalin ito, bigay mo na lang sa akin sustaining grace. Kasi available naman ito. Lagi namang nandun yung grace ng Panginoon. Ang maganda nga
sa biyaya ng Panginoon. Sufficient siya, di ba? Pero, pag na-anxious tayo sa mangyayari sa future, walang grace para doon. Kasi ang grace ng Panginoon, nandoon, sufficient siya on the day of trouble. Kapag nandoon na yung trouble, tsaka lang darating yung biyaya ng Diyos. Eh, anong naglelep sa atin? Don't be anxious for the future. At ang biyaya ng Diyos, laging nandoon to sustain you during those trials and afflictions. Huwag mong hayaan na yung problema mo ay magtulak sa'yo na ng kawalang pag-asa or ng bitterness. Sa halip, hayaan mong itulak ka ng problema na lumuhod at manalangin sa Diyos. Hilingin mo ang sustaining grace ng Diyos. Dahil tuwing nananalangin ka ng biyaya ng Diyos, ipinapahayag mo sa mga nakapaligid sa iyo, maging sa sarili mong puso, that God is good. Kahit meron kang affliction. Alam mo, ang rebellion, minsan nakakouch yan doon sa hindi ka nagpe-pray na parang kalmado ka lang. Pero deep inside, kaya hindi ka pala nagpe-pray is nagrereklamo ka na sa Diyos. But during trials, tapos nananalangin ka pa rin ng sustaining grace ng Diyos, you are confessing sa lahat that God is good. God is the author of all of this. Ng mga, kumbaga, He planned it all. And you are sumasandal ka sa Kanyang providensiya at sa Kanyang kabutihan. Ipinapahayag mo ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa iyong kahinaan during those times na naghihirap ka pero still nagpe-pray ka. At yung kalooban niya ay mas marunong kaysa sa ating mga pagpaplano. That's why you are praying. You see, kaya kung ang thorn ay manatili, wag sanang ang palaging laman ng iyong panalangin ay, Lord, take this away. Sana ay ganito rin, Lord, give me grace to endure it. Yan ang marka ng confidence sa goodness ng Diyos. So pag dumaraan tayo sa pagsubok, wag natin itong i-interpret na patunay ito ng displeasure ng Diyos sa atin. Kasi God is looking at us sa lente ng ginawa ni Kristo sa krus. The satisfaction na na-receive niya nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun na yung disposition niya sa atin. Sa halip, tingnan natin ito bilang pagkakataon para ma-experience yung sustaining grace ng Diyos. Kasi yung Diyos na nagpahintulot ng thorn ay siya ring Diyos na nagsusupply ng biyaya. So magtitiwala ka ba sa kabutihan ng Diyos kahit na nananatili ang affliction? Are you willing to trust God even though hindi mawawala yung affliction? Sasandal ka pa ba sa biyaya ng Diyos imbes sa sarili mong lakas? Huwag mong sayangin yung affliction mo sa pagrereklamo. Kasi pag sinustain ka ng biyaya ng Diyos, hindi ka igugupo ng affliction. Mas lalo ka pa nitong palalakasin. Alam nyo, ito pa yung maganda. Christ understands all our afflictions. Why? Because dumaan siya doon. Ang katotohanan, bago siya magsakripisyo sa atin, ramdam niya yung bigat. That's why, when He is in the Gethsemane, 3 times din siyang nanalangin. 3 times din siyang nanalangin. Lord, if it is possible, take this cup, let this cup pass from me. Anong ibig sabihin? Yung cup na yun, yung saro ng paghihirap ng Diyos. Lord, kung maaari, hindi ko na lang inumin yung paghihirap na to kasi painful talaga yun. That will be the only time na tatalikuran siya ng Diyos. That will be the only time na yung harsh punishment ng Diyos tatanggapin ng bugtong na anak ng Diyos. How painful is that? Pero at the same time, sinabi niya, but not as I will, but as your will be done. So naiintindihan niya yon. Pero alam nyo, ang kaibahan ng ating affliction doon sa affliction na natanggap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na withheld yung sustaining grace ng Diyos sa Kanya, na available sa ating lahat. It is withheld. Tinanggap niya lahat ng buong buo. Tayo unti-unti lang eh.
yung mga sustaining grace, tapos may plano pa na tanggalin. Pero kay Kristo, the ultimate punishment ng meron tayo na napunta sa Kanya. Kaya naiintindihan niya yung ating mga pagdurusa dahil siya man ay nagdusa. Sa madaling salita, nung siya ay nakabayubay sa krus, hindi niya naranasan yung sustaining grace na natanggap natin. At ang totoo, this is precisely why sustaining grace is available to us right now. Because it is withheld from Him on the cross. It is withheld. Can you imagine that? Yung available sa yung sustaining grace during your trials, hindi naging available kay Christ. At yun ang naging dahilan para meron ka ngayong sustaining grace during your trials. So Christ bore wrath without relief so that we would never face wrath. Only refining trials. If you would receive any trial from now, now, it is not a devastation para sa iyo. It is refining trials. It would refine you. Kaya kung meron man dito na wala pa kay Jesucristo and you want to receive that kind of sustaining grace, you want to have that very loving God in the person of the Lord Jesus Christ, you can have Him if you would know Him through His Son. You can have God in your life. You can have that husbandman who prunes you, who loves you, who wants you to keep on being fruitful. You can have Him as your Lord and Savior if you would know Him through Christ na kanyang bugtong na anak. Magtiwala ka kay Jesus at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na namatay siya doon ay sapat na para tanggalin ang anumang kasalanang meron ka. At kung tatanggapin mo yon, maabsuelto ang kasalanan mo and you would have the communion with God. You would be one with Him. Yung union with Christ. You would be born again. You would be adopted into Christ's family. All the blessings would fall on you. If you would just believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. So, yun ang panawagan sa inyo. Magsisi ka ng kasalanan mo. Dito sa preaching na ito, hindi masama ang Diyos. Hindi naging masama ang Diyos sa'yo. Actually, binuhos na yung wrath niya hindi sa'yo. Binuhos na yan kay Kristo. Pero kung narinig mo ng Ebanghelyo at paulit-ulit mo naririnig sa church na ito, pero hindi ka nagsisisi, hindi ka sumasampalataya kay Kristo, that very wrath that fall on Christ or fell on Christ, ay tatanggapin mo rin sa impyerno. Kaya magandang bagay ang inaalok sa iyo, a very loving God who wants to take care of you, who wants you to be fruitful, who wants you to be okay, that kahit na may mga afflictions, ay mamamayagpag pa rin ang Christian life mo. Hindi ka mawawala sa iglesia. Magiging sweet ang fellowship ng iglesia sa iyo kahit na meron kang pinagdaraanan. And even on the moments na pinapalo ka ng Diyos because of those afflictions, those sins na nararanasan mo, hindi yun dahil galit ang Diyos sa iyo. You want the kind of God like that? You embrace Christ as your Lord and Savior. You believe on Him. Hindi masama ang Diyos na pinapangaral natin dito. And quickly, sa pangalawang bahagi, strength displayed in weakness, not apart from weakness. Not apart from it. So, dun sa verse 9, sa huling bahagi hanggang 10, 2 Corinthians 9, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. So Paul is now resolved to boast. Kanina ayaw niya mag-boast. Pero ngayon may resolve na siya. Yes, I will boast now, but not in the high revelation, but on my weaknesses.
You see, sige, pagmamayabang na ako. Pero alam niyo, yung pagmamayabang ko, yes, yung inaatake nila sa akin. Sige, luwa ang mata ko. O tama, luwa ang mata ko. O kaya, may karamdaman ako. Sige, may karamdaman ako. Eh ano ngayon? I'm boasting on this. Bakit daw? Kasi dun daw kumbaga parang stage yon para mailathara sinong malakas. I am not the strong one. The all-powerful is the Lord Jesus Christ. So napaka-paradoxical na to kasi sa human logic, weakness disqualifies us from any honor, di ba? Ano mang kahinaan, pag binanggit mo yon, hindi ka magiging sikat dito sa mundong ito. Mas pagmamalaki natin yung mga strengths natin. Pero hindi si Pablo. Binaliktad niya ito. Para sa kanya may glory sa weakness. Pero yung ipinagmamayabang niya ngayon ay hindi yung weakness mismo, na para bagang inherently good ang weakness. Sa halip, ay nagmamayabang siya sa kahinaan bilang stage kung saan ipapakita ng makapangyarihan si Kristo. Yan ang goal ng weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Yung weakness ay hindi yung mismong goal. It is the condition in which Christ's power is most clearly revealed. So yung recognition ng power ni Kristo ang goal ng lahat. Yung word na rest, para itong ginagamit kapag naglalagay sila ng tolda o kaya tatayo ng bahay. Yung rest na yun parang sumasakop. So, ang ibig sabihin niya dito is, pinipicture niya dito yung power daw ni Kristo whenever we are weak, para siyang pumapayong sa'yo. Imbes na makita ng mga tao na talagang weak ka, ang mas nakikita nila yung glory nung nagpapalakas pa rin sa'yo even though you are weak. Kaya ang pinakapuso ng text na ito ay ito. Itong paradox na ito. Since sinabi niya, for when I am weak, then I am strong. Ibig lang sabihin ni Pablo dito, yung weaknesses niya ay nagtatanggal ng kanyang self-reliance na magbigay at na nagbigay para maipakita yung tunay na lakas ng mananampalataya. Power na galing na hindi galing sa kanya kundi power ni Kristo mismo. So ano yung pinapunto dito? Weakness is not a liability in the Christian life, but the very place where Christ's power is displayed. Hindi liability o hindi kawalan, hindi kalugihan sa isang Kristiyano yung mga weakness na yon. Kundi ito ay parang entablado kung saan dito nagtatanghal ang Diyos ng kanyang kalakasan. Tinuturo sa atin ni Pablo na yung ating kahinaan ay hindi pabigat sa Christian life. Sa halip ay ito mismo ang kalagayan kung saan si Kristo, i-display niya how powerful He is. So, hindi liability ang kahinaan. Kung sa mata ng mundo, yung kahinaan ay nagme-merit ng rejection, pero sa buhay Kristiyano, it qualifies us to experience the power of Christ. Hindi siya nagdi-disqualify, kundi it really qualifies us to experience yung power ni Christ at hindi rin obstacle sa Diyos yung ating kahinaan. Hindi nalilimitahan ang Diyos because of our infirmities. Sa halip, ito mismo yung stage kung saan ipapakita niya kung gaano siya makapangyarihan. That's how powerful our God is. Meron ba dito imbalido? Meron ba dito na stroke at hindi makalakad? Alam nyo, hindi, or may sakit. At sa tingin mo, ang hirap-hirap maglingkod sa Diyos. Akala mo parang sinasabi mo, Lord, kung sakaling wala itong sakit na to, itong problema na to, mas mapaglilingkuran kita. Alam mo, nagkakamali ka. Kasi kung gano'n ang thinking mo, parang sinasabi mo, Lord, nalilimitahan ka yata nung kahinaan ko. Pero ang totoo, no. Hindi siya nalilimitahan sa anumang kahinaang meron ka.
Actually, yan ang gagamitin niya para sabihin na malakas siya sa buhay mo. Kung iyon lang yayakapin yon, yung providence ng Diyos sa iyo. At magiging matatag ka kahit na may ganun kang pagkakataon. Malakas na testimony yan. Kaya bilang hamon sa atin, don't let your weaknesses hinder you to serve God with the strength He provides. Huwag mong sabihin na ang hina-hina ko kaya wala na akong magagawa. Si Pablo ay inamin din yung kanyang kahinaan pero huminto ba siya? No. Nagpatuloy siya kasi nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. At yung Kristiyano na nag-sustain, or yung Kristo na nag-sustain kay Pablo, ay siya ring available na magsusustain sa iyo. Kaya humakbang tayong pasulong sa paglilingkod. Tangan ang lakas na hindi sa atin kundi sa Diyos. Kahit na may paghihirap ka ngayon, humakbang kang pasulong. Huwag kang huminto, huwag kang umatras, humakbang kang pasulong. Sapagkat kapag tayo ay mahina, doon tayo mas malakas. Hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. Again, 1 Peter chapter 4, verse 11. Whoever serves, let him serve by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Mas magiging makatotohanan ng verse na ito kung tayo nagdaraan sa problema. Tapos sasabihin mo, nagsiserve ako sa Panginoon, gawin mo lahat ng kakayanan mo para makapag-serve sa Diyos kahit na may problema ka, para makita ng mga tao, it is not you who works in you. It is God who sustains you, and the glory will be to the Father, not through you, not to you. Alam mo ba na nakilala natin ang makapangyarihan Diyos dahil sa kahinaan? Because of weakness. Someone who is the most powerful of all become weak. And because of his becoming weak, mas nakilala natin kung sino yung powerful God. Dahil yung pinakamakapangyarihang nabubuhay ay nagkatawang tao at naging mahinang katulad natin, which is, we know that that is the second person of the Trinity. That is the Lord Jesus Christ. Ang nangyari, pinakilala niya sa atin kung sino ang tunay na Diyos. At maging sa kahinaang yon, ay ginawa niya ang greatest victory of all. What is the greatest victory of all? Tinalo ng mahinang katawan ni Jesucristo ang kasalanan, si Satanas at mismong kamatayan nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. The most vulnerable moment at most weak moment ni Kristo ay nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, suspended between heaven and earth, when He is reconciling us na makasalanan, nire-reconcile niya tayo sa Diyos. On that moment, that is a very weak moment ni Christ, pero dun niya na-accomplish ang greatest victory of all. Naligtas ka because of His weaknesses. At yan ang pattern ng pagtatagumpay sa buhay Kristiyano. Mas mananaig tayo sa pamamagitan ng pag-confess ng ating kahinaan at pagsandal kay Kristo. During our weakness, doon tayo mas mamamayagpag. Kasi ganun ginawa ni Kristo. Hindi niya tinalo si Satanas sa pagmamayabang. He can do that, but we cannot be saved from by that. We can only be saved when this powerful God became like one of us in our weaknesses, except sin, and to die on our behalf. At nangyari yon. And that's the pattern for us. You want to have victory sa buhay Kristiyano, huwag kang magmataas. Makakaya mong talunin ang lahat ng yan sa pamamagitan ng humility, ng pagsandal sa Diyos, just like what Christ done nung siya ay nandito sa lupa. Hindi niya ginamit lahat ng divine prerogatives niya. Umasa lang talaga siya sa power ng Holy Spirit. That's why He can do miracles.
Hindi yun talagang power na galing sa Kanya as a second person of the Trinity. Those are graces and power provided by Him sa pamamagitan ng banal na Spirit, from the Holy Spirit. And that's how we should live now. Kung tayo ay mahihina, we can be powerful through the power of the Holy Spirit. You depend on that. You depend on the grace of God, and you will be victorious sa anumang pinagdaraanan mo. Kung ano man yan, I don't know kung ano man ang iyong problema. Yan man ay physical, mental, financial, ano mang problema. Magpasalamat ka dyan. Dahil pwedeng gamitin ng Panginoon yan para ipakita how powerful He is. Magtiwala ka lang. So as a conclusion, the ways of God may be foolish to the carnal mind, but this is how He is conquering the world until now, through weaknesses. So tayo po yung manalangin. Lord, we are so grateful na kahit pala mahina kami, may pag-asa kaming magtagumpay. And sino sa amin ang malakas? Kayo lamang ang malakas. Marami sa amin sakitin. May mga dinadalang may alalahanin din. Maraming pag-iingat na kailangan gawin because konting adjustment lang sa pagkain o sa anumang lifestyle, pwede kaming magkasakit. Pero kahit pala kami magupo ng karamdaman, ay pwede kaming maglingkod. At pwede pa rin mamayagpag yung aming testimony. Tulungan mo kami na ma-receive yung sustaining grace ninyo during those moments na vulnerable kami. At kung kami man ay makatanggap ng mga pagpapala mula sa iyo at ang maging affluent ang aming buhay, at tila baga parang compare sa iba, wala kaming masyadong problema. Huwag mo kaming hayaan na bumulusok at mapunta sa kayabangan. Gawin mo kami na still nakatapak ang paa namin sa lupa at dumidepende sa inyo. Salamat po for giving such a message sa amin. It is very relevant sa amin, ano man ang estado namin. Kaya purihin ang inyong pangalan. Ikaw lamang at ikaw lamang ang maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.